Iginiit ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang trabaho sa Office of the Vice President kahit walang budget na ibigay sa kanila. Nanindigan naman ang ilang kongresista na kailangang busisiin kung paano ginagastos ng OVP ang budget nito. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakabinbin pa rin sa Kamara ang budget ng Office of the Vice President, sabi ni Vice President Sara Duterte, handa sila kung humantong man ito sa pagbibigay ng Kamara ng zero budget para sa kanyang opisina. Matatandang hindi dumalo si Vice President Duterte sa deliberasyon ng OVP budget kahapon matapos makasagutan ang mga kongresista sa huling pagdinig ukol dito. Narinig din namin na merong defunding, posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Binanggit din ng Vice Presidente ang umunay planong impeachment laban sa kanya na kinokonekta raw sa issue ng confidential fund. Sinabi rin niyang may sabwatan si House Speaker Martin Romualdez at ang Makabayan Bloc para atakihin siya kaugnay nito. Dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. Pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. 2024 nang tanggalin ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President matapos maungkat ang umunay paggamit dito ng OVP noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pero gate ng bise, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Hinihintay pa ng Commission on Audit ang dokumentong susuporta sa kung paano ginastos ng OVP ang bahagi ng confidential funds na aabot sa 73 milyong piso. Nauna nang nagsabi ang OVP na ipapasa yan. Muli naming hininga na reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa itong tugon. Nauna nang sinabi ng House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na pambubudol umano ang mga sinabi ng Vice Presidente na kontrolado nila ni Romualdez ang national budget. Paliwanag niya, may proseso ng pagpasa nito at maraming mambabatas ang sumusuri nito. Itinanggi naman ni ACT Teachers Party List Representative Castro na nakikipagsabwatan ang Makabayan Bloc kay Romualdez para ma-impeach si Duterte. Pero ang posibilidad ng impeachment ay maaaring maging resulta ng umunay maling paggamit ng confidential funds. Patuloy niyang titingnan lahat ng legal na hakbang kasama ang impeachment para tugunan ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Dumipensa rin ang ibang kongresista sa Kamara. Kasalanan naman talaga niya. Paano? Because she's the head of agency. It is her responsibility and accountability to explain. Ang mandato rin ng House of Representatives ay busisiin yung budget na pinopropose bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mahigit 100 milyong pisong ayuda para sa mga mangingisda at magsasaka ipinamigay na sa Ilocos Norte. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang ng birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bayan ng Batak. Lubhang naapektuhan kasi ang mga mangingisda at magsasaka sa norte dahil sa nagdaang El Nino at masamang panahon. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco, epektibo na ngayong buwan. Ayon sa Meralco, mahigit 15 centavos kada kilowatt-hour ang taas singil ngayong Setyembre. Katumbas yan ang dagdag na 31 pesos sa kabuuang bill ng pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. Ang pangunahing sanhi po nito ng pagtaas sa transmission charge ngayong buwan ay yung mas mataas na ancillary service charges. Kasunod ng pagbabalik operasyon ng reserve market noong August 5. Magpapatuloy ang taas singil hanggang sa susunod na buwan na aabot sa 35 centavos per kilowatt-hour. Biyahe ng LRT2, limitado lang mula Antipolo hanggang Bimapa kaninang umaga.
Pasado alas 7 ng umaga nang i-anunsyo ng Light Rail Transport Authority ang limitadong biyahe kaya't naperwisyo ang ilang pasahero. Maliwanag ng LRTA, nagkaproblema ang rectifier number 1 o breaker kaya nilimita ang biyahe. Humingi naman sila ng paumanhin sa nangyari. Nagbalik normal ang operasyon ng LRT2 pasado alas 12:30 ng tanghali. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, kinumpirma ng Department of Health na 15 na ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. 11 nasa Metro Manila at 3 ang nasa Calabarzon, isa naman sa Cagayan Valley. Magsasagawa raw ang MMDA ng matinding information dissemination at information campaign tungkol sa sakit para maiwasan ang pagkalat nito. Plano rin ng MMDA na i-adopt ang bagong ordinansa sa San Juan City tungkol sa pagbabawal sa paliligo sa baha para makaiwas sa leptospirosis. Magpapasa na raw sila ng polisiya para formal itong ipagbawal pero kailangan pa rin maglabas ng kanilang ordinansa ang bawat lungsod para sa parusa at multa. Hihilingin ng Senate Committee sa Korte na payagan dumalo sa mga pagdinig ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy. May mga bagong alegasyon ng pang-aabuso laban sa pastor mula umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Saksi, si Ian Crew. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. 12 taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismong mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Masinsina umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang alegasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipon na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy itong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyadong nalilinawan sa exact details of his surrender. Nandun ka na sa loob, nagtatago. Gante, nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Na wala mang isap doon sa loob. Diba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka. Papaya kayong pulis na kontrolado nila yung area. May kasong child and sexual abuse si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang utos ng korte, ililipat ang pastor at si Crescente Canada sa kulungan ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL
Ganon din po sa kanya kasi ordinary PTL lang po din yan sa paningin ng BJP. Sa ngayon, nananatili muna sa PNP Custodial Center ang mga akusado dahil sa mosyon ng PNP. Ang kampo ni Kibuloy, mas gusto sanang house arrest o mailipat siya sa kustodiya ng AFP, bagay na kinontra ng Department of National Defense. Mahigpit daw ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Ang DOJ naman, ipinauubaya na sa korte kung pagbibigyan nito. As far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kinumpronta na isang jeepney driver ang kanyang kapwa-tsoper sa Iloilo City habang may bitbit na kutsilyo. At ang pinag-ugatan ng away sa pagsaksi ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa gitna ng kalsada, nag-away ang dalawang tsoper na ito sa Iloilo City. Tsoper ng traditional jeepney si Romulo Trabucon na may hawak na kutsilyo. Modernized PUJ naman ang pinapasada ni Mark Lagradante na may bitbit na tubo. Parehong tagbak Iloilo City and vice versa ang ruta nila. Sabi ni Lagradante, ilang beses siyang hinarangan ni Trabucon mula pa sa isang mall sa La Paz. Pagdating sa haro, kumuha siya ng tubo sa kanilapitan at kinumpronta ang driver ng jeep. Kundiin ko makadto, dito man sa Japon. Do arpang ari target yang tuyo ya sa akon. Hasta nagabtanay kami sa Haro Plaza. Sa konto ya, istorya man lang sa iya. To dala gali, preparado na sa gali ya. Di kon way ka sang kontra sina, nga madala ka sang kutsilyo. Pero ang giit ni Trabucon, si Lagradante ang nagkat sa kanya. Pandepensa niya rin daw ang kutsilyo nang lapitan siya ng kaaway na tsoper. Nga, makakuha ko to siya kung na ako dali tubo. Lagang ko yan tadlo. Iya, malusot sa di. Nagdasig lang ko yung maklangin sa kalusot eh. Di mga kig si iya. Agad rumesponde ang mga tauhan ng pulisya at barangay. Nagkaayos din ang dalawa. Ang kutsilyo naman ni Trabucon, hawak na ng pulisya. Sa Ligao City, Albay, may patay na sanggol sa compound ng isang elementary school. Ayon sa pulisya, dalawang mag-aaral ang nakakita sa baby boy na sa taya ng Ligao City Health Office ay 2 days old pa lang. Iniimbestigahan pa kung sino ang nagtapon sa sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Walang kawala sa entrapment operation na mag-inang nagsasagawa umano ng abortion sa Bulacan. Saksi, si John Consulta. Lantaran kung i-promote ng isang grupo sa social media ang kanilang inaalok na umano'y super safe na serbisyo pagpapalaglag ng bata sa kanilang abortion clinic. Pang-engganyo pa nila ang mga post na testimonials daw ng kanilang mga naging satisfied clients. Kaya nang kumagat sa entrapment ng NBI Organized and Transnational Crime Division, wala na silang kawala. Arestado ang magnanay na 47 anyos at 20 anyos sa kanilang bahay sa Baliwag, Bulacan. Oo nga, kasama ka ate. Ikaw sumunod, di ba? Hindi, sobrang focus lang kasi hindi pa gusto ko pumunod. Hindi, kasama ka. Ay, kayo gumagawa kayo ng kalukuhan. Sino kayo magdedesisyon? Bukod sa nabawing mark money, tumambad sa mga ahente ang mga equipment na ginagamit umano sa abortion services ng mag-ina. Medyo nakakatakot talaga kasi yung mga gagamitin nila sanang mga equipments or tools unsanitized. Makikita mo talaga at may kalawang pa nga yung iba doon eh. Dugyot talaga tapos yung bed na gagamitin doon sa foam lang na nasa sahig. Siguro yung mga nito, yung mga naging kliyente nito, may tendency na nagkaroon ng infection or tetanus kasi unsanitized talaga yung mga gamit eh. Para makaiwas sa mga manghuhuli sa kanila, may ginagawa raw na diskarte ang mag-inang suspect. Hindi ka diretso dun sa kung saan yung area na gagawin eh. Susunduin ka muna. May isiset silang lugar na doon ka pumunta, tapos susunduin ka. Katulad nito sa atin, pinapunta sila sa isang mall, tapos doon sila sinundo. Bukod sa 20,000 pesos na bayad, may extra charges pa ang mga suspect sa kanilang mga kliyente. 20,000 yung bayad, tapos nagtanong kung yung fetus daw ay dadalhin ba. So nung sinabi natin na hindi na,
nahingi silang additional 3,000 para sa paglibing nitong pitos. Additional bayad. Plus yung 2,000 naman dun sa aftermeds. Bali, 25,000 lahat ang siningil nila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na naharap sa reklamong illegal practice of medicine, paglabag sa FDA law, illegal abortion in relation sa cybercrime law. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hindi pa tapos ang trabaho pero marami nang naumpisahan. Yan ang mensahe ng sinibak na Bureau of Immigration Commissioner muna si Attorney Norman Tansinco. Masaya raw si Tansinco na may mga nagawang pagbabago sa kabila ng anyay limitasyon. Kabilang ang ginawang pagtutok ng BI sa pagkontrol sa mga border, papasok at palabas ng bansa at pagpigil sa human trafficking sa mga Pilipino abroad. Binigyang pugay din ni Tansinco ang kanyang mga kasamahan sa ahensya maging sa Department of Justice dahil naisakatuparan nila ang mga reforma sa BI. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.